Ito po ang magiging topic natin for today. Vice ganda. Napikon kay Vice Sara. Matindi. Pati mga nakisawsaw na. Pangalawa, Garcia dapat imbestigahan ng Senado. Meron kang Meron kang problema, Garcia, ha? Yumaman ka rin ba? Kasabwat ka rin ba sa ghost projects? Discuss natin yan mamaya. Pangatlo, Boeing nirereklamo ng panloloko. Ayan, muli po, magpapaalala tayo pagpasok pa lang. Sana i-like nyo po itong video na ito. And doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel na ito, Coach Oli News PH o Coach Oli na lang, sana po mag-subscribe kayo. Paki-check nyo lang po kung nakasubscribe na. Okay, konting lambing lang po. Maraming salamat. At hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Simulan muna natin dito kay kay Boeing. Parang medyo gumigit na ito si Boeing. Mamaya pag-usapan natin yung patungkol kay Vice Ganda. Pasok! Dr. Rodante Marcoleta, si DOJ Secretary Boying Rimulya, matapos umanong sabihin ng kalihim na posibleng hindi qualified maging state witness ang mga diskaya. Ayon kay Marcoleta, taliwas ito sa naunang sinabi ni Rimulya na magkausap silang dalawa. Nauna nang ginit ni Marcoleta na dapat sa ilalim sa Witness Protection Program ang mga diskaya dahil sa banta umano sa kanilang buhay. Kinalulungkot daw ni Marcoleta ang pagbabago ng pahayag ni Rimulya na naging basehan ni Senate President Tito Soto para wag pirmahan ang kanyang rekomendasyon na bigyan ng proteksyon ang mga diskaya bilang testigo. Alam nyo naman si Secretary Boying Rimulya, matalikong kaibigan yan, matagal kami nagsama sa House of Representatives. So pinanghawakan ko yung kanyang sinabi sa akin. Yan, ang pinagsabi kasi, poprotektahan ni Boying at ilalagay sa State Witness Protection Program itong diskaya. Yun yung sabi ni Boying. Naniwala ka naman doon. Alam mo yan si Boying, parang si Bongbong yan. Kung anong sabihin, kabaliktaran. Di ba sinabi niya rin yan, hindi niya papapasukin yung ICC. Pag pumasok sila dito, tumungtong pa lang, paghuhulihin ko na yan. Wala silang jurisdiction dito. Anong gagawin nila dito? Tapos pinapasok, pinahuli si PRRD, dinala doon, kinidnap. Manloloko yan. Pareha sila ni Bongbong, kaya mag-amo yung dalawa eh. Pero yun yung pinanghawakan ni Marcoleta. Malinaw naman po sa batas. Kung titingnan po ninyo yung Section 3, isama na po ninyo yung Section 10. Section 3 at Section 10 ng nasa batas. Anong batas? RA ano? Ng Republic Act 6981. Republic Act RA 6981. Anong sabi? Doon kung ano-ano ang mga requirements na kakailanganin para mapasa ilalim ng Witness Protection Program ang isang witness na nag-a-apply. Hindi po kasama doon yung restitution na kanyang binabanggit na magbabalik ka pa ng kung ano-ano sa gobyerno. Yun po kasi yun. Okay? Wala doon sa RA na yun. Yung sinasabi sa batas na yun ni Marcoleta. Tayo hindi po abogado. Pero yan po ang sinabi ni Marcoleta eh. Wala doon. Yung, sige, eto kondisyon. Kasi may mga prerequisites yan. May mga kondisyones na ano ang dapat para ikaw ay mapasok as state witness. Mapasok ka sa protection program. May dadadadan. Wala doon yung ibabalik yung pera. Hindi ko alam kung abogado ba ito si Boying. Sabi niya, abogado siya. Ngayon, kung mali si Marcoleta, yun ang sabihin mo, oy, Marcoleta, mali ang batas na kinukote mo. Kasi hindi ko alam kung sino ang utu-uto sa inyo ni Tutasen o ikaw. Kasi nagtuturuan eh. Parang sinasabi sa aking pagkakaunawa, sinasabi ni Tutasen, hindi pinayagan ng DOJ. Ito, baligtad naman. Hindi na natin malaman kung anong totoo ba. In any case, kung sino man ang tama dyan, sino man ang sumusunod kay kanino,
Bobo ba kayo? Wala sa batas yun eh. Maliwanag. Yun ang punto ni Marcoleta. Ngayon, kung mali nga si Marcoleta, doon nyo siya banatan. Mali si Marcoleta ron. Pero wag kung ano-ano sinasabi ninyo. Sana to si Boying, magpakalalaki naman. May kasabihan, let your yes be yes and your no be no. Pag nagsabi ka ng yes, gagawin ko, gagawin ko. Pag sinabi kong hindi ko gagawin, hindi ko gagawin. Para kayo walang paninindigan. Katulad nung sa ICC. Ano ba sinabi niya sa ICC? Di ba? Bakit? Nung iniimbestigahan na ni Amy, ano sabi? Hindi ba kami pwedeng magbago ng isip? Pambihira. Yan ang nakakatakot, pabago-bago. Tas gusto mo maging ombudsman? Itinanggi naman ni Remulla na sumang-ayon siya sa gusto ni Marcoleta na gawing state witness sa mga diskaya. Git pa ng DOJ Secretary, kailangan muna itong pag-aralang mabuti. He spoke on the phone for a few minutes, and is that supposed to mean that I already committed to make a state witness somebody I've never met in my life? We have to look at the whole truth and veracity of all the statements made. You do not create a state witness just like that. It doesn't happen that way, that because somebody asked you and you're good friends, that it will happen already. Sinungaling! Hindi ang totoo yan. Bakit? Hina-hijack nyo si Diskaya. Alam mo, sabi ni Tito Soto, bago ka maging state witness, kailangan yung buong kwento. Sinasabi mo lang 2022 eh. Ba't hindi mo sinama yung 2016? Ang gago rin no? Di ba? Hindi po mura yun. Ibig sabihin lang ng gago, loko. Ang lakas mang loko. Ang lakas mang gago. Ano ibig niyang sabihin doon? Kung hindi mo idadama yung Diskaya, wala kang proteksyon. Mamatay ka dyan. Tingnan yung mga kalokohan nitong mga to. Ito naman ang sinasabi, ibalik muna. Lahat ng excuses, ginawa nila. So sa madaling salita, poprotektahan ka namin. Kondisyon namin. Baka sasabihin, huwag niyo isama si Tambi, huwag niyo isama si Bongbong. Tapos, sabihin mo nang sabihin 2016. Ganun ba yung rason? Sino may sabi nun? Ha? Kailangan buo yung kwento kasama 2016. Oh. Kailangan ibalik muna yung pera. Wow! Naglolokohan tayo rito. Lahat yan wala sa kondisyonis. Kasi parang ang pangit eh. O let's assume hindi sa, Coach Oli, nasasabi mo lang yan kasi Maka Duterte ka. Hindi. Kunwari ako senador. Diba? Halimbawa, sinabi, may kasalanan si PRRD. May kasalanan si Bongbong. May kasalanan si Tambi. At ang nasa harap ko ay si Bongbong at saka si PRRD. Silang nasa Pilipinas, si Tambi umalis ng bansa. Imbestigahan ko muna tong dalawa. Simulan ko na yung investigasyon. Huwag yung sasabihin mo, hoy, Diskaya! Hanggat di nyo mapauwi si Tambi, hindi ko sisimulan ng investigasyon kay PRRD at kay Bongbong. Example lang po yun Ang binanggit ditong problema si Tambi at saka si Saldi. Kung walang babanggitin, ayaw banggitin, imbestigahan nyo na yung dalawa. Sabi ng walang sacred cows. You are hypocrites. You people are hypocrites. Kung ano na yung nandiyan dyan, imbestigahan na. Huwag nyo na ipagpilitan yung 2016. Ang lakas nyo manggago sa taong bayan. Napaka-ipokrito nitong mga to. It has to go through a process of evaluation. Mga kapatid, Alam mo, dapat alisin ko muna yung picture Dapat, ni-record ni Hindi, wag bawal yun. Kasi, isipin mo, yung hindi niya papapasukin ng ICC, pinapasok pa rin niya. What more yung usapan nila ni
Marcoleta. Itatanggi niyang pumayag siya. Walang ebidensya. Yung may ebidensya nga, binawi pa eh. Binawi pa niya ang pagkalalaki niya ron. Hindi niya pinanindigan. Yan pa kaya? Kaya nga sabi ko sa inyo, ito'y pinaiikot. Huwag nyo nang babanggitin that there are no sacred cows. In your part, kitang-kita na. Until imbistagahan si Tambi at si Saldi at si BBM, hindi ako maniniwala. Itinuturo na eh. Hindi ako maniniwalang walang sacred cow sa inyo. Naglolokohan tayo. Tapos ito si maguging ombudsman. Look at his credibility. Hello? Alam natin yung nangyari sa anak. Alam natin yung nangyari kay PR Hardy. Kaya nga buti dinimanda ulit ni Baste. Good yan. Good yan. Kasi magiging ombudsman pa ganyan. Pag ganong-ganon. Gumigit na. Kung saan maganda offer, nando doon. O wala ako sinasabing perang offer. Baka posisyon, baka puri, baka palakpak. Mahirap yung ganyang ombudsman. Dapat, kung ano ang pwede. Yung kay PRR din yung pinadaan ng due process. Tapos mag-ombudsman ka. Yung ngayon, pinangako mo, hindi mo magawa. Yung sa ICC, sinabi mo, hindi papasukin. Tapos, mag-ombudsman. Ay, nako. O, tingnan nyo po itong next. O, ito, pag-usapan natin. Vice Ganda, pikon ka ba? Napikon ka ba kay BP Sara? Sige. Pasok. Ang Vice Ganda at Vice President Sara sa 2028. Yan daw ang solusyon para maharang si VP Duterte sa pag-upo sa Malacanang Palace. Ayon sa award-winning director na si Lav Diaz, kailangan pop culture ang titibag sa Vice Presidente. Grabe, no? Kailangan tumakbo si Vice Ganda para matalo si BP Sara. At kailangan pop culture ang tatalo kay BP Sara. Grabe tong dilaw, no? Grabe tong mga pulahan. Grabe kayo. Hindi halata. Napaka-desperado ninyo. Alam nyo, nagsisimula pa lang ang panunungkulan ni Bongbong Marcos. Ito alam to, wag nyong itanggi. This is public knowledge. Hindi na kayo nagtrabaho. Ang target lang ninyo, wag manalo si BP Sara sa 2028. Tingnan mo yung preparation nila. Yung iba nagpe-prepare 3 years. Yung iba 2 years. Bago magkaroon ng presidential election ulit. Ito 6 years. Pagkaupo, binakbagan agad si Sara. Alam nila ganun kalakas. Pero ako natutuwa ako dito. Alam nyo kung bakit? This will make us strong. This will make us stronger and stronger and stronger daily. Mawakasan na ng tuluyan itong mga komunista, itong mga pinklawan at itong mga pulahan. Kasi lumabas yung totoong kulay. Lumabas ang totoong kasakiman. Yung personal agenda lang ang nasa isip. Lumabas ngayon eh. Pag na-survive natin to ngayon, mga DDS, alam natin kung sino mga Trojan horse, alam natin yung mga traidor, alam natin yung sa atin. At magkakaroon tayo ng mapayapa. Kasi alam nyo, natanggal si Marcos Sr., di ba? Anong napalit? Wala din. May nangyari ba? Wala din. Lalong nababoy actually ang Pilipinas. Ha? 2 Aquino na upo. Naayos ba? Hindi nga nila nakita kung sinong pumatay dun sa asawa at sa tatay nila eh. Ganyan po kababoy ang panunungkulan nila. Pero ito, pag nakabalik ang Duterte at na-survive natin, malinis to. Bakit? Walang utang na loob. Hindi katulad nung pula at dilaw. Puro sila. Kinakain nila yung tae nila. Sorry for the word, pero yun eh. Sinuka nilang isa't isa. Ngayon, dahil sa pagka-desperado nila kay Sara, kinakain nila, suka nila. And then, magpapatakbo kayo. I have
nothing against sa mga bakla. Wala din akong against sa sa trans. I don't agree with it, pero wala akong karapatang i-judge kayo. I don't think dapat magkaroon ng trans. Dahil ginawa po tayo ng Diyos na lalaki at babae. Hindi ko sinasabing trans siya, ha? Hindi ko rin sinasabi kung ano. At hindi rin ako galit sa bakla. Kaya lang, okay yan kung pagiging artista. I don't agree with it, pero hindi ko kayo ginajudge. Kasi lahat naman tayo magpagkakamali. Ako rin, marami akong pagkakamali. Pero excuse me po, hindi ako naging bakla. Not even 1 minute. Okay? At wala akong experience sa mga bakla. Baka akala yun yung pinupunto ko. Hindi, marami akong pagkakamali sa buhay, kaya hindi ako nagiging judgmental sa tao. Okay? So may karapatan tayo magbago bawat isa. Ang paghuhusga nasa Diyos. Pero being a politician, wag naman. Kasi yan ang dapat, lalo presidente, yan ang dapat tinitingala ng taong bayan. Halimbawa, may presidente tayong adik. Ano yun? Halimbawa, may presidente tayong bakla. Ano yun? Anong gusto natin? Para lang hindi makaupo si BP Sara ka. Ulitin ko, this is not about dun sa mga bakla, okay? Kaya lang, wag naman yung presidente. Diba? Ganyan na kayo kadesperado? Para sa film critic, si Vice Ganda ang dapat itapat dahil siya ang icon ng pop culture. Oh. Suggestion Icon ng pop culture. Ang ganda nung sinabi ni Sir Jack, di ba? Uy, posibleng maging banateros yun, abangan ninyo. Ganda nung sinabi ni Sir Jack, oh. Oo, ano sabi niya? Kung si Vice Ganda ang presidente, sino first lady? Hindi ko kilala yung boyfriend nito. Ayon Perez. Kasi hindi naman ako mahilig sa artista, no? Basta yung, grabe, no? Ang pangit, di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo, eh. No, first lady mo yung lalaki. pa ng batikang direktor, kailangan katandem ni Vice, sina Senator Risa Hontiveros, Congressman Chel Jokno at Mayor Lenny Robredo. Nakita nyo? How desperate yung mga pinklawan? Siya ang presidente, sinong katandem? Risa. Di ba? Inodoro. Hindi lang kayo kain-tae. Pinklawan. Talaga sa inodoro kayo bagay. Look at this. Itatapat mo si Vice Ganda kay Sara. Tapos wala na kayong mapili kung hindi si Risa. Nakakatawa tong pinklawan, parang tanga. Or si Jokno. Pilipinas to, kawawaan tayo ng mangyayari sa atin. Walang kinatandaan hanggang pagtanda. Ang bihira naman. Di ba? Kita mo? So, sino na ang second best nila? Risa? Hello? Alam mo, kahit tumakbo yung apat na yan, pag samasamahin nyo yung boto, sama nyo pa yung boto ni Tambi, hindi aabot sa kalahati ng boto ni BP Sara. Sigurado yun. Ang goal lang naman daw ay kailangan manalo ang komedyante at mag-resign din agad. Hugot pa ni Direk, kailangan nang mapalitan ang mga Duterte na master daw sa myth-making. Ayun, nakita po yun? Di ba ang gago? Tatakbo siya, tapos may vice president, tapos mag-resign. Paano yun ang papalit? Ano lang purpose? Matalo ang Duterte. Nakikita nyo yung desperation? Hindi nyo ba ramdam ang insecurities? Hindi lang itong mga to. Even their vloggers.
Wala silang laman kung hindi Duterte. Sabagay, wala silang views pag hindi babanatan ng Duterte. 'Di ba? Ang tindi, no? Oh, ikaw muna magpresidente, tapos mag-resign ka para hindi kaya ni Lenny. Inaamin hindi kaya. Mga bugok. Si Risa rin hindi kaya. Ganon sila ka-weak. Ganon sila pang inodoro, taing-tae. Plinas na yan eh. You know? Ito tapatin ko, magalit na yung mga kaibigan nating Yellow Pinks. May mga kaibigan akong Yellow Pinks. Pero kasi, the truth hurts, but it is the truth. Irrelevant na ang yellow. Alisin mo ang yellow, pink. Alisin mo komunista. Wala na yung mga yan. Nakikisaw-saw na lang. Kaya, look at the desperation. Sino-sino napili. Pati nga si Tory gusto nang patakbuhin. Ay, gali. Wow. Kung kanino na silang napunta, kakaisip. Ako siguro, napapaniginipan nito si Sara. Paano ba natin tatalunin si Sara? Patakbuhin mo yan. Ito si Tory, ito si ganito. Patakbuhin nyo na rin si Boying, kalabanin si Sara. Si Trillanes, patakbuhin, kalabanin si Sara. Oh. You are desperate. One word for you guys. You people. You are pathetic. Ay, next po tayo. Ito, speaking of pathetic, speaking of desperate moves. Papasok bilang 64th party list ang Gabriela Women's Party ayon sa Commission on Elections. Kasunod dito ng anunsyo ng poll body na nagkaroon ng adjustment sa ipoproklamang party list mula sa midterm elections noong Mayo upang maabot ang tamang percentage na kinakailangan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Si former Kabataan Party List Representative Sara Elago ang uupo bilang first nominee ng Gabriela. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin. Hoy, kung magrarally tayo, wag yung mga ganitong placard para tayong komunista. Hindi ko po sinasabing komunista sila, ha? Ulitin ko. Sabihin, red tagi. Pero ewan ko ba, bakit pag may mga placard na ganyan, nakokornihan ako, nababadoyan, mamaya nagsusunog. Wag tayong magsusunog doon, magmumukha tayong komunista. Susunog ng mga EPG. Pwe! George Erwin Garcia. Ito si Garcia, no? Ha? Ito! Ha? Kung merong Michael Jordan sa basketball sa NBA at may LeBron James, ito si Garcia. Ito magpapanalo. Ito winning shot. Ang pag-asa ninyo, wala kay Vice Ganda. Ha? Wala kay Torre. Wala kay Risa. Hindi niyang kaya talunin si Sara. Wala din kay Tambi. Wag na kayong magpakalayo-layo. Ang pag-asa nyo si Garcia. Ito nagpapanalo ng talo at ang panalo natatalo. Tingnan yung ginawa sa ano. Anong ginawa nito si Garcia sa Duterte Party List? 3 upuan, hindi pinaupo. Tapos yung Gabriela ipapasok. Yung Kulelat, panalo. Yung una o pangalawa, panguna ba o pangalawa Duterte Party List? Pinatalo. Si Abanteng talo, pinanalo. Kita nyo kalokohan na itong mga to? Yung panalo, pinatalo. So wag na kayo mag-isip-isip pa ng Vice Ganda, Torre. Makukurta lang ang utak ninyo. Alagaan yung mabuti si Garcia. If he is happy, you are happy. No, Sara. Okay? Alam mo, ito dapat imbestigahan sa Senado. Di ba? Kasi ito may anomalya din. Ha? Na-interview namin sa SMNI, meron tong di umanong parang natanggap or merong siyang nabanggit na nahuli siya na booking, no? Well, hindi po natin pinagbibintangan kung si Garcia po ay guilty o hindi guilty. Pero siguro ako lang
kung may magbubukas na sa senador, alam naman natin dito bubuksan sa kamera eh. Sa senador, kung mabubuksan nyo, mabuksan nyo SALN nito. Medyo kaduda-duda na eh. Yung panalo natatalo. Yung talo nananalo. Diba? So, baka mamaya, may ghost projects, may ghost na boto. Kaya di ba dinidemanda to, pinaiimbestigahan din to? Dinimanda, kung di ako nagkakamali, sinampahan na to ng kaso. No? Pero sana i-follow up. Kasi baka bago matapos, nakaupo na si VP Sara, wala nang kwenta. Kung pwedeng madaliin ng Senado, maimbestigahan na rin. Kasi, ba't gano'n ang nangyayari sa Comelec? Alam nyo, sasabihin ko na sa inyo, si VP Sara hindi na matatalo. Unless, dalawa, patayin si VP Sara or ipanalo ni Garcia. Hindi, daming, mag-iisip lang to ng kung ano-anong maiisip niyong patungkol kay Sara eh. Tapos na istorya, yung number 2 na uupo. Di ba? So, dapat, Senador, gumawa kayo ng paraan. Baka mamaya, sayang ang hirap natin lahat. Pinaglaban-laban natin yung flood control projects. Tapos, ang uupo pala si Tambi. Tapos, yung uupo rin si Bongbong. Diba? Ako nga, duda na nga ako dun eh. Yung sinasabi ni Bongbong, na pabor siya sa rally, tapos binabanata na ang si Tambi. Ano sinabi nakikita nyo ba yung post ni Kiko Barsaga? Ang uupo naman daw si Sandro. Kaya pala. Ang pa-plastic. Kung susundan natin at totoo yung sinasabi ni Kiko, kaya naman pala sinisiraan mo ang house. Pauupuin mo lang pala yung anak mo. Pag kaya nangyari at nagkatotoo itong sinabi ni Kiko Barsaga na magiging House Speaker ay si Sandro, lokohan na talaga to. Ang kapal na ng mukha ninyo. Isipin mo, presidente ka, House Speaker. House Speaker, si Sandro. Tapos ang Senate President, tuta mo. Lokohan na itong mangyayari. Tapos ang Comelec Chairman, si Garcia. Tapos na. Wala na tayong magagawa dyan. Posibleng sa Miyerkules ay magkaroon na ng formalidad ang kanilang proklamasyon. Nako, next tayo. Meron akong tanong sa inyo bago natin simulan tong topic na ito. Sino ang sa tingin ninyong mga bayarang media? Yan, lagay nyo dyan. At sa tingin ninyo, sino ang tunay na fake news na mainstream media? Okay? Lagay nyo dyan, tapos panoorin natin to. Ang pagkakataon nito bilang parlamentaryong pagsisiyasat po, sana ganap po di ito sapagkat Ginoong Pangulo, ako po'y naguguluhan. Sapagkat dito pong nakaraang Huwebes, meron pong naglabas na isang journalist ito, isang istasyon. Rappler yung tinutukoy ni Robin Padilla. Na sinasabi na ako daw po ay nagngat-ngat dito sa loob ng Senado. Ito po ay... Ngat-ngat yung dirty finger. Ano po yung... Middle finger po. Habang tayo daw po ay nagsasagawa ng lupang hinirang, nagpa-flag ceremony, ako daw po ay nagngat-ngat. At ito po ay naging malaking issue. Ako po ay nagtataka, Ginoong Tagapangulo, sapagkat noong pong dati, na binigyan ako ng issue na isang chismis, naglabas po kaagad ang ating Sergeant of Arms ng report at binigay niya po kaagad sa media. Ito po, wala pong kahit na sino. Yan, ito punto dyan. Okay? Nagkaroon ng issue si Robin Padilla at pinagtanggol siya at nilabas yung report na hindi totoo yung chismis about Robin Padilla. Nilabas agad ng Sergeant at Arms. Ngayon,
Itong chismis na ito na mali naman, na nagngat-ngat siya or nag-dirty finger siya sa Senado, walang ginawa yung Sergeant at Arms. Alam mo kung bakit, Sen Robin Hood? Kasi yung Senate President, ginagawang noon time show yung Senate. 'Di ba? Magsasabi siya ng puro kalokohan na sinasabi niya sa interview. Pero ang sasabihin niya, wala akong pinangalanan. 'Di ba? Sinasabi, nagpapakalat ng ginugulo lang ang taong bayan. Eh sino bang nagpakalat? Eh di yung kakampi niyang nilagay niya sa Blue Ribbon Committee na si Lacson. Tapos sasabihin, wala kayong pinangalanan. Anong ibig kong sabihin? Gumagawa sila ng issue. Tapos, pero hindi nila tutumbukin. Sa madaling salita, iwas pusoy. Pero lumalabas yung balita. Nagiging issue. Pero hindi tinumbok. So may nasisira. Ganyan ang ginawa sa tingin ko kay Robin. Hindi muna sila naglabas, kontrolado nila. Pasiraan muna si Robin. Bakit? Obviously, because he is a Duterte. Nagigets nyo kung gaano kadumi sila gumalaw? Sila nga may sabi may troll sila eh. Tapos ang sisisihin, may trolls daw ang DDS. Excuse me, hindi kailangan ng DDS ng trolls dahil ang dami na sobra. Ang dami nagmamahal sa Duterte, walang trolls. Tapos sa kanila manggagaling may trolls daw. Eh yung kampo nyo, inamin ni BBM na may troll kayo. Ito si Tito Soto. Nakukuha nyo po. Ang hilig nila magbaligtad. Pansinin nyo po yan. Sa mga susunod, bantayan nyo po dito kay Tutasin ang hilig magbaligtad. Papatunayan. Kasi sinabi nila, bakit ba kayo nagmamadali? Bakit ba anong issue nyo na napalitan siya sa Blue Ribbon Committee? Ikaw nga ang dapat tinatanong. Ba't kayo nagmadali, nag-iimbestiga? Kinuditan nyo, pinalitan nyo yung Senate President, mas pinalitan nyo yung ano. Ganyan po ang lakas magbaligtad nitong sila ano. Yan po ang galawan. Galaw komunista. Hindi ko sinasabing komunista si Tito Soto ha. Pero ganyan po ang galaw ng komunista. Sila ang gagawa ng kalukuhan, tapos magpapabiktim. Anong sabi nga ni ano dyan? Ni Cayetano? Tanim chismis. Kung may tanim ebidensya na si Risa, o may tanim witness na si Risa, yan, ito naman sila Tito Sen. Tanim chismis. Sisimulan nila, tapos ipapasa sa minority, tapos sasabihin walang pangalan, tapos hindi nila ginawa. Dapat sinimulan na ng Sergeant at Arms. Tama o tama-tama? Ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po, meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napakabigat po ng akusasyon na ito sa harapan po ng ating bandila. Ako po yung magngangat-ngat. Yun. Diyan pa lang, papakita ko sa inyo kung bakit ganyan kapalpak ang Rappler. Kampi-kampi sila para siraan ng Duterte. At gusto ko pong ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka religion ko po ang pinag-usapan, kahit sino sa inyo, paano gusto nyo, wala pong problema. Kaya kita mo, patay kayo dyan. Huwag nyo bibiruin ang religion ni Robin Padilla ha. Ako ay hindi po ako kaanib ng kanilang reliyon. Pero malaki po ang punto ni Robin Padilla. Hindi porket kasi hindi tayo kaanib ng kanilang reliyon. O kahit anong reliyon, dapat nirirespeto natin. I may disagree with them, pero hindi natin karapatan manghusga. Kasi alam mo, Sen, Robin, sinimulan niya ni Bongbong. Binaboy nila yung reliyon ng KOJC. Maaring hindi kayo kaanib, pero dapat hindi nyo dinidisrespect.
Grabe yung ginawa talaga ni Torre, hindi ko makakalimutan yan. Tapos wala pang bayag para aminin. Itinangging naghukay, naghukay sila talaga. Binaboy itong katedral, naghukay sa eskwelahan. Diba? Huwag sana pumasok sa atin yung ganyan. Ulitin ko, iba-iba man tayo ng paniwala, walang bastusan. Yan ang punto ni Senator Robin. Naniniwala ako. Kasi ang punto niya, ito ba ay politika? Pinulitika niyo ako. Okay lang. Kung about politika, magre-resign ako. Ibig niya sabihin, banatan niyo ako kung gusto niyo. If it's politics. Pero yung babanatan niyo ako gamit ang reliyon ko dahil pinupolitika niyo ako. Wag ganun. Magsabi lang kayo. Parang ganun. Lalaban to ng patayan. Exactly. Sana kung gusto niyong politikahin si Pastor Kibuloy, huwag niyong babuhin yung reliyon. Huwag yung religion. Banatan mo na about dun sa kanilang political stand. Pero huwag tayo, Bongbong Marcos, don't do that ever again to any religion. Torre, don't do that again to any religion. Magpakalalaki kayo. Kung may problema kayo sa politika, banatan nyo sila sa politika. Pero hindi sa religion. Yan yung Diyan Pero wag pong religion ko. Hinihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na tagapangulo. Dahil ito po'y malaking kabastusan sa amin. Ito po, ang sinisip na ko po, ito po'y nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal na tagapangulo, kung gusto niyo ako mag-resign, ngayon na, kung gusto ninyo. Wag niyo akong siraan. Yun lamang po, maraming ko lamang pong kunin. Galit na galit talaga si Robin, Kasi cheap shot talaga tong gobyerno na to. Cheap shot yung ginawa ng Rappler na yon. Kung gusto nyo, pwede ba, ako kahit sa mga vloggers may kausap nga akong vlogger, nandoon na sa kabilang kampo. Sabi ko, hindi dapat ganyan. Kung meron tayong problema sa political stand ng bawat isa, doon tayo sa issue, hindi sa personal. Ako masasabi ko dyan sa mga ganyan, grow up. Be a man. Kung politika ang problema nyo, sa politika kayo bumanat. Be matured. Grow up para kayong mga bata. Isa pa yung Rappler. Hindi nagkamali ang Rappler. Hindi sila nagkulang. In my opinion, hindi sila nagkulang sa research. Talagang ginamit nila yung sitwasyon. Kasi sino ba namang matinong tao o matinong senador na magngangat-ngat or magde-dirty finger habang kumakanta ng lupang hinirang? Wala namang matinong gagawa nun. And they know it. Ang nilabas pa nga na pictures, tingnan nyo nilabas na pictures ng Rappler. Sa bagay, tinanggal na nila. Blurred. Kasi sinisilip ko Blurred So talagang gusto nilang, ang term namin sa ganyan, paduda. Even the Senate, paduda. Kasi if may doubt, may maniniwala, merong hindi maniniwala. Pero at least nasiraan na natin. Hindi po nagkamali ang Rappler dyan. Talagang siniraan nila. Kaya lang pumalag si Robin. Yari sila sa Muslim. Di ba? Hindi. Meron bang gagawa nun? I don't think kahit ganun kasama si Saldico at saka si Tambi, hindi nila gagawin yun. Bata? Grade 2? May dirty finger habang naglulupang hinirang? Wala naman natang matinong gagawa nun na politiko. Di ba? Huwag na kayo mag-excuse, hindi kayo nagkamali. Ito maging lesson sa atin.
Huwag kayong talunan, ha? Kayong mga desperado sa Duterte. Pati kayong mga vloggers, huwag kayong pumunta sa personal. Kayo din mga politiko, huwag kayong pumunta sa religion. Napaka-desperado yung mga ipokrito. Next topic po tayo. The investigation of the ICI. Naniniwala ka ba dyan? Kahit pinsan ko, kahit kapatid ko, abangan na lang natin, hindi ko Tingnan mo, pati si Amy walang tiwala sa kapatid. Di ba? Tinatanong hindi kahit ba ipinsan niya si Saldi, hindi ma-spared at walang sacred cows, walang papanigan. Yun ang punto ng tanong. Wala. Si Amy. In short, wala siyang tiwala sa kapatid niya. Kasi lokohan yung investigasyon. Kung hindi talaga maituturo si Bongbong at saka si Tambi, wala ding kwenta yung investigasyong yan. sure. Ma'am, sorry, related lang po. Ma'am, you reposted a post from the election period. Yung pong sinabi nyo, hindi ito gobyernong Marcos, kundi gobyernong Romualdez at Araneta. May we know why you reposted the video? Obvious naman eh. Gustong-gusto ng patanggal ni Bongbong si Tambi. Hindi niya matanggal sa House Speaker. Tagal, no? Oh. Si Chis, sinaglit niya lang. Lahat yan takot kay Tambi. Si Tutasen, si Bongbong, hindi nila kontrolado. Kaya bilib pa nga ako kay Chanko tsaka kay Kiko eh. Matatapang eh. Yesterday? Wala, pinapaalala ko lamang na matagal ko nang sinasabi to. Maraming nalilito kung bakit ako ay tumututol sa napakaraming linalabas na polisiya ng aking kapatid. Tulad ng sinasabi ko, mahal ko ang aking kapatid. Hindi magmamaliw yan kailanman. Kaya lang, hindi ito ang turo ng aking ama. Kung buhay yung tatay ko, kaya ako pumunta sa punto. Hindi turo ng tatay ko na under Disaya. Sunod-sunuran. Hindi ba under tatay mo? Hindi, nagtatanong. Kasi ang issue rito, bakit siya ang presidente ang namumuno si Tambi? Oh. Tapos sasabihin mo, hindi yan ang tinuro ng tatay mo. So anong hindi tinuro ng tatay mo? Hindi maging under kung kani-kanino. Hindi ba siya ganon? Dahil tatanong. Wala tayong ibig sabihin. Tod sa libingan, talagang masasabon kami ng bonggam-bongga. Hindi talaga siya papayag ng ganito. Last na lang po. Ma'am, nakausap niyo na po ba yung kapatid niyo ever since nagsimula to yung mga flood control? Wala. Hindi na kami nagkikita. Hindi ako kumbidado sa Ilocos. Hindi papayag si Lisa. Hindi umano. Sayang, nasisira yung magkapatid dahil bahala kayo, problema niyo. Gusto mong inawa yung kapatid mo nung asawa. Noong September 11, okay lang kasi gusto ko naman pumunta sa talagang festehado. Yung tatay ko naman ang may birthday, di puntahan sa Puntod. At saka kasama ko masaya. Masaya kasi lahat ng matatanda, nandun yung one and only Prime Minister of the Republic of the Philippines, si Cesar Birata, sina Jimmy Laya, sina Jerry Sikat ng dating NEDA. Kung may Cesar Birata siya noon at Fabian Ber, sino ang Cesar Birata ni Bongbong Marcos ngayon at Fabian Ber? Tatanong lang. Lagay nyo sa comment section. Ha? O sige, tama na, Amy. Wala naman ako makukuha sa'yo. Binalita pa ito. Okay? Maraming salamat. Sa mga hindi ko pa po subscribe po kayo. Huwag kakalimutan. I-like nyo na rin itong video na ito. Maraming salamat po. God bless everyone.